Paano nga ba ang isang away politikal na uwi sa sunod-sunod na kaso? Sa talakayang ito, sisilipin natin kung paanong yung mga binitawang mabibigat na salita ng isang pamilyang politikal ay naging parang bitag na sila mismo ang nahuli. At ngayon, ang kinabukasan na nila ang nakataya. Grabe! Isang nakakagulat na payag yan mula sa isang nakaupong mayor noong April 12, 2026. Pero alam nyo, hindi ito basta-basta lang na bugso ng damdamin. Ito na yung pinakatuktok, yung resulta ng ilang taong alitan na dahan-dahang uminit hanggang umabot sa ganito. So yan ang malaking tanong na susubukan nating sagutin. Hihimayin natin yung mga pangyayari isa-isa para mas maintindihan natin kung paano ba talaga humantong ang lahat sa sitwasyong ito. Okay, simulan natin sa unang bahagi, mula alyansa patungo alitan. Kasi yung pagkasira ng samahan nila, hindi naman yan nangyari overnight, 'di ba? Dahan-dahan yan, unti-unting lumala hanggang sa naging hayagan na yung bangayan. Kailangan nating alalahanin na hindi pa naman ganoon katagal magkasama ang dalawang pamilyang to sa isang napakalakas na alyansang politikal. Actually, yung pagkakapanalo nila ay isa sa mga pinakamalaking landslide sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Ngayon, tingnan natin itong timeline kung paano talaga tumindi yung sitwasyon. Nagsimula sa mga paalala o pabala ni Baste, tapos sumunod yung pag-resign ni Sara sa gabinete. Lalo pang lumala sa daydream niya tungkol sa pagpugot at boom, humantong sa direktang healing para sa ulo ng Pangulo. Kitang-kita yung pattern, di ba? Pataas lang ng pataas yung tindi ng mga salita. Dito na tayo sa ikalawang bahagi, yung point of no return. May dalawang insidente kasi na talagang nagpabago ng lahat, mula sa simpleng away politika, naging isang ganap na krisis legal. Ito yung isa sa mga pinakamabigat. Ang talagang tumatak dito yung pag-uulit niya ng no joke. Kasi ginawa niya to sa isang press con, madaling araw pa, tapos diniin niya talaga. Dahil dyan, alam mo, halos imposible nang sabihin na, political hyperbole lang yan o pinapalaki lang niya yung issue. Sabi niya mismo, hindi to biro. At syempre, naging mabilis at seryoso ang tugon ng gobyerno. Pinapakita lang nito na yung mga sinabi niya ay hindi nila tenrato bilang ordinaryong kritisismo lang, kundi isang direktang banta sa pambansang seguridad. Ito yung pangalawang malaking pangyayari. Para sa pamilya Duterte, yung pag-aresto sa kanilang ama parang deklarasyon na yan ng giyera. At ito na yung nagtulak sa kanila para lalo pang painitin yung mga banat nila laban sa administrasyon. At dito, lumalabas yung malaking kabalintunaan, di ba? Kasi yung mismong mga bantang ng pamilya, yun ang ginamit na ebidensya ng ICC para sabihin, hindi namin pwedeng palayain yung ama ninyo. Sa madaling salita, yung sarili nilang mga salita ang lalong nagpapalakas sa kaso laban sa kanila. Parang sila na rin ang nagdiin sa sarili nila. Okay, ikatlong bahagi na. Tingnan naman natin ngayon yung mga legal na hamon na hinaharap ng pamilya. Dahil sa mga pangyayaring yon, parang naiipit na sila sa isang bitag na may 4 na sulok. Sabay-sabay yung mga kaso. Isa-isahin natin ha. Una, impeachment para kay Sara. Pangalawa, may mga kasong kriminal din siya. Pangatlo, si Baste naman, posibleng matanggal sa pwesto. At pang-apat, syempre, yung kaso ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. 4 na seryosong legal na laban na sabay-sabay nilang kinakaharap. At para malinaw sa lahat, ito ang mahalagang tandaan tungkol sa grave threats. Sa ilalim ng ating batas, yung mismong pagsabi ng banta, krimen na yun. Hindi na kailangan may mangyari pa. Yung salita pa lang, sapat na para maging basehan ng kaso. Okay, ito yung isang mahalagang punto ha. Kasi magkaiba yan eh. Sa kasong kriminal, ang kailangan proof beyond a reasonable doubt. Sobrang taas ng standard niyan. Pero sa kasong administratibo, substantial evidence lang, sapat na. Mas mababa. At yan mismo ang dahilan kung bakit yung kaso laban kay Baste, yon ang mas direct, mas agarang banta sa posisyon niya bilang mayor. So, ika-4 na bahagi. Tingnan natin ganyan yung mas malaking anggulo. Itong mga sinasabi ba nila, bugso lang ba ito ng damdamin o baka naman bahagi to ng isang mas malaking plano, isang estratehiyang pampolitika? Ito yung nakakalulang halaga. Isang alegasyon ng korupsyon na inilabas ng 18 dating Marines laban kay Pangulong Marcos.
Pero ang ombudsman mismo, tinawag itong pabula o kwentong kutsero lang na ang layunin daw ay mag-udyok ng kudeta. At kaya siniseryoso yung investigasyon sa mga nasa likod ng aligasyong yan dahil yung krimen ng kudeta, isa yan sa mga pinakamabigat na kaso na pwedeng isampa laban kanino man sa isang bansa. So, ito yung teorya, yung sentro ng argumento dito. Ang mga ginagawa nila ay hindi basta-basta. Sinasabi na ito raw ay isang kalkuladong sugal, isang pagtatangkan na gawing magulo ang bansa para mapilitan yung kabilang panig na makipag-areglo sa kanila. At eto raw yung mga ginagamit nilang instrumento sa estratehiyang yang. May bago silang koalisyon, yung RAGE, ginagamit nila yung issue ng korupsyon, sinasabing may kasama silang mga dating sundalo, at syempre paulit-ulit yung paggamit nila ng marahas na pananalita. At para sa huling bahagi natin, batas laban sa opinyon ng publiko. Titingnan natin yung kanilang legal na depensa at kung paano ito tinatanggap ng isang bansang, aminin natin, hati ang pananaw sa isyong ito. Hatiin natin yung mga depensa nila. Sabi nila, metapora lang yan, pero paano mo sasabihing metapora kung may kasamang no joke? Sabi nila, protected political speech, pero sabi ng batas, may hangganan yan, krimen ang pagbabanta. At ang pinakamahirap para sa kanila, yung depensa na political persecution daw ito. Well, sila mismong nagbigay ng ebidensya sa publiko on camera pa. At kitang-kita sa datos kung gaano kahati ang bansa. Sa Mindanao, napakalakas ng suporta sa mga Duterte at marami doon ang naniniwala sa narrative na politika lang ang habol sa kanila. Pero sa ibang lugar, tulad ng Metro Manila, iba ang pananaw. Tinitingnan nito bilang mga lehitimong legal na kaso. At dito natin iiwan ang lahat. Sa isang banda, meron tayong korte ng opinyon ng publiko na hati-hati at puno ng politika. Sa kabilang banda, may mga korte ng batas na tuloy-tuloy ang proseso base sa ebidensya. Ang tanong na lang ngayon, alin sa dalawang korte na yan ang magdidikta ng kahinatnan ng lahat ng ito?